Okay, ngayon naman pupuntahan naman natin yung isang verse ulit sa Moses chapter 7. Makikita natin siya sa verse 22. Okay. Lian, pwede mo bang basahin yung verse 22? At namalas din ni Enoch ang labi ng mga tao na mga anak ni Adan, at silang lahat ay pinagsama-samang mga binhi ni Adan, maliban sa mga binhi ni Cain, sapagkat ang mga binhi ni Cain ay maiitim at walang lugar sa kanila. Ayan, so medyo controversial ang verse na ito. Given yung history ng ating simbahan, ano, na nagkaroon tayo ng priesthood ban dahil sa skin color or race. No? So marami mga accusations na may racial discrimination ba? Yung mga ganyan ano sa simbahan at bakit nangyari ito. Ayan. So uh, una sa lahat, siguro maganda na maliwanagan yung mga tao na sa Book of Mormon, sa Second Nephi, tignan natin yung Second Nephi sa Book of Mormon. Second Nephi chapter 26 verse 33. Ayan, ito yung sinasabi. Sapagkat wala sa mga kasamaang ito ang nanggagaling sa Panginoon, sapagkat ginagawa niya ang yaong makabubuti sa mga anak ng tao, at wala siyang ginagawa maliban sa ito ay madaling maunawaan ng mga anak ng tao. At inaanyayahan niya silang lahat na lumapit sa Kanya at makibahagi sa Kanyang kabutihan, at wala siyang tinatanggihan sa mga lumalapit sa Kanya, maitim at maputi, alipin at malaya, lalaki at babae, at naaala niya ang mga hindi bininyagan, at pantay-pantay ang lahat sa Diyos, kapwa Hudyo at Hentil. Ayan, so hopefully that makes things very clear na mismo yung sa core belief natin na nasa standard works natin sa Book of Mormon, malinaw doon na sinasabi na God is no respecter of persons. Wala siyang kinikilingan sa mga tao o mas pinapaboran. Kahit anong kulay ng balat, kahit anong lahi, kahit anong edad, o kung naniniwala man o hindi sa Kanya. So pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Ayan. So, tungkol no sa restriction sa priesthood para sa mga black people, um, natapos na siya in the 1970s. Nagkaroon ng official declaration number 2. Ang first presidency noon ay si President Kimball together with his counselors. Naglabas sila ng official declaration ending the priesthood ban sa mga of African descent. And um, actually, no, lumalabas ngayon talaga sa mga pag-aaral sa history ng simbahan, no, Lian, na hindi talaga matrace kung nagkaroon nga ba ng revelation. Kung may revelation nga ba talaga to do a priesthood ban. Whether kung revelation nga ba siya or isa lang siya talaga na church policy na ipinatupad sa panahon ni Brigham Young. Dahil sa panahon naman ni Joseph Smith, ang mga of African descent ay nabibigyan ng priesthood at nakakapasok sa temple. Um, if we'll go back in time sa history, noong mga panahon kasi na yon, merong isang theory sa mga tao na nanggaling sa Africa that they believe na, if I'm not mistaken, yung isa sa mga anak ni Noah, tatlo yun eh, Ham, Sham, and Japheth. So yung isang anak niya, I think si Ham, na naging uh, wicked. And because of that, nagkaroon din siya ng, there's this theory na etong lahi na to had been cursed. And this is common among Protestant people sa panahon ni Brigham Young. And when they were baptized into the church, na-carry on itong mga paniniwala na to and had influenced the policies that were enforced and unfortunately na nagpatuloy until the 1970s, until it was finally ended
sa panahon ni President Spencer Kimball. So, but if we'll just really go back dun sa kung ano talaga yung mga pinaniniwalaan ng simbahan, theologically speaking, and in practice, naniniwala talaga tayo na ang lahat ng mga tao sa mundo, Gentile or Jew, ay dapat pagkalooban ng pagkakataon na ma-receive ang gospel in its fullness. Ayan. So, yan yung paniniwala natin about race, no? So we condemn racial discrimination as a people. And fortunately, hindi na natin inabot yung panahon na yun. I think it's very painful, ano? Isa yun sa mga painful sa history ng church natin talaga. Ate Denny, add ko lang 'no. Mm-mm. Siguro baka may isip bigla na bakit nagkamali ba yung church leaders dati, 'di ba? Kasi siyempre, I think there is a reason na God allowed it. Mhm. Kasi nakaka-receive ng revelation yung mga prophets natin, eh. So, continuous din yung revelation and may mga bagay na hinahayaan ng Diyos na mangyari. Mhm. At siguro gusto ko lang sabihin na kahit hanggang ngayon sa panahon natin, 'di ba, may mga policies na naiiba, but the doctrine does not change. Mm. The priesthood is eternal. Yung love ni Heavenly Father for all His children never changed. Mm. And minsan may mga policies lang na nag-iba. Like for example, yung missionary age, 'di ba? Mhm. Dati 21 sa babae, tas naging ilang taon na nga ngayon? 19, tapos ngayon 19 naging 28. 18 na. So, hindi ibig sabihin na mali ba yung propesya natin, hindi. Yeah. May reason and I believe na there is wisdom behind, bakit yun yung nangyari during those period of time na Mhm. hindi natin alam lahat. Pero 'di ba sabi nga sa ating articles of faith na mare-reveal lahat sa atin unti-unti. And especially of course 'pag dumating si Jesus Christ, lahat ng mga questions natin, mga trivial matters, marami tayong ganyan yung mga unknown na minsan nakakaapekto sa pananampalataya natin ay everything will be answered. Siguro, gusto ko lang i-remind lahat tayo na, sabi nga na huwag tayong magpadala sa mga bagay na hindi natin alam, pero mag-stick tayo dun sa alam natin na totoo. Mhm. Dahil hindi naman talaga lahat alam natin. Kahit si Nephi, 'di ba sinabi niya hindi hindi niya alam lahat ng bagay. Pero alam niya na si Jesus Christ ay Savior natin. And everything else, will follow na. So, ayun lang. So, yun nga, agree ako na grateful tayo sa latter days ngayon sa panahon natin na ah, nararanasan na natin yung wala ng ganoon na restrictions, kagaya before. So, ayun lang Ate Dayan. Yes, and we can always trust the wisdom of our leaders. Kung ano man yung mga desisyon na ginagawa nila para sa atin, ang pangako nga ng Panginoon, He will never allow our leaders to lead the church astray. Hmm. Because this is not just, sabi nga ni President Nelson, this is not an organization. Sabi niya, sabi ko, ha? Talaga hindi organization ng church. What is it? Sabi niya, this is the kingdom of the Lord. So, ang church hindi siya simpleng, ah, pagsasama-sama lamang ng mga tao 'no, para sa isang layunin. Pero ito yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin meron tayong hari na sinasamba at pinaglilingkuran at narito tayo na kanyang mga anak na pinagpapala niya naman sa kanyang kaharian. And we can always trust our leaders that they will never lead us astray. Ito ngang kingdom ng ating Panginoon, kahit gaano ka-imperfect yung mga leaders natin o kahit tayo mismo mga members, kahit gaano tayo ka-imperfect, ah, kung patuloy pa rin tayo na nandun tayo sa Zion mentality, na however tayo madapa, no? Sama-sama pa rin natin ibabangon o iaangat yung bawat isa. Pare-pareho tayong makakarating dun sa goal.
So sabi nga, I've heard this before, no? Yung Zion, hindi naman siya, bakit walang mahirap sa Zion? It's not because, di ba? It's not because, um, lahat sila ay yumaman, But it's because everybody is willing to help one another sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Tama, 'di ba? Hindi naman lahat ng nasa Zion ay perfect. Kasi baka akala natin Zion ay masasabi mong pinamumuhay mo yung Zion kapag yung parang ang ideal ay imagination ay perpekto yung mga tao. I don't think so. Tama ba? Oo, totoo yan. Hindi natin ma-attain ang ano sabi ko At attain ang hindi natin ma-attain ang perfection in this life. Pero we are mhm. asked to attain Zion, na work on it, na magkaroon ng Zion. So paano yun? Hindi perfect yung mga tao, pero yung society na gusto nating i-build ay seems like a perfect society.